binabantayan niya. Pero nakikita niya, naiiba siya. Kaya ginawa nga siyang chief Kaya ginawa siyang pinakamataas na governor during his time. Sa mga governors, kaya nangainggit yung mga governors, yung mga pinili ni Darius na mga leaders sa mga probinsya ng Medes Persia noon. Kaya dahil nakita ang buhay ni Darius, ni Daniel, a consistent faith will testify. Sabi ko nga, it testifies to its foes. Yung kalaban natin, it will testify to you na ikaw ay naiba dahil sa iyong pananampalataya. Kahit may kumakalaban sa atin, pero if God is for us, who can be against us? Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga ho sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya yung ating kalaban, minsan yun ang nagsisira sa atin, pero kung diretso pa rin yung ating pamumuhay sa ating Panginoon, anong mangyayari? Mapapahiya sila. Ano nangyari doon sa mga kalaban ni Daniel? Napahiya sila. Bakit? Hindi naman nakain ng leon si Daniel Napahiya yung kanyang kalaban. Kaya Sister Maricel, di ba? Mapapahiya yung kalaban mo. Amen? Makakahiya yung kalaban natin kahit tayo ipupull down, pag anak tayo ng Panginoon na tayo, ang ating panampalatay, diretso, hindi nagwe-wave yun, hindi tayo masisira. Amen? Tayo itataas at itataas pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Ito ay nagpapatunay din para sa ating mga kaibigan. Kahit si Darius, nakita ho natin, wow! Sa kanya si Darius ay naging kaibigan ni Daniel. That's why sa kanyang pananampalataya, consistent yung kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-surrender. Sa kanyang pananampalataya, that's why siya po ay na-convince sa Diyos ni Daniel. Nakon? Kakumbinsi-kumbinsing yung born again, kung ang buhay naman ay burned again. Diba? Kaya minsan nasisira yung word na born again is because yung iba ay na-burned again. Ano po? So, kung titingnan mo, nawawalay, don't testify to our friends, nawawala ho yun. Amen? And so, it testifies to its focus. Pag may focus ho ang Panginoon sa atin, consistent ho yun, mayroong dream, ipinakita ho ang Panginoon sa atin, diretsuhin lang ho natin yon. Diretso lang yon, yung ating focus na yon. Dahil dito si Daniel, alam niya yung pinaglilingkuran niya, alam niya yung kanyang direction na kanyang pinapatunguhan kahit mayroong bantaan na sa kanya na kailangan na walang ibang Diyos na sasambakin. Pero anong ginawa pa rin Tingnan ho natin ang ginawa ni Daniel. So, chapter 6, verse 10, now when Daniel knew that the written was signed, he went home. Hindi man siya hindi man siya natinag. He went home and in his upper room with his windows open toward Jerusalem. Instead na manginig siya, instead na siya itumago, anong mangyari pa? Pinuksan pa niya yung pintana. At tiningnan pa niya yung kanyang mata doon, nakaharap pa siya sa Jerusalem. Tayo siguro nanginginig na at magtago na lang tayo. And prayed and give thanks before his God, as was his custom since early days. Kung ikaw ay may banta na sa iyong may mga pagsubok na tayong dumarating, magpapasalamat pa rin tayo. Wala tayong masaing. Lord, maraming salamat dahil wala akong masaing. Hindi ganun ang papanalangin. Lord, maraming salamat, may ibibigay ka na on the way. Di ba? Magpapasalamat na tayo doon sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Lord, you are my healer, you are my Jehovah Rapha, Jehovah Rapha. Kahit may nararamdaman ka, magpapasalamat at magpapasalamat ka rin. Rather than doon sa magmukmuk tayo. Di ba? Rather na magmukmuk na tayo. Ayaw na tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Ophel nung last week, sa Diyos ang papuri. Sabi niya, kaano ko pa ng pastora, hindi muna ako magsisimba kasi masama pakiramdam ko. Pero nakikita
pastor, kahit masama ng pakiramdam mo, nasimbahan ka pa rin eh. Amen. To God be the glory. Amen. Sabi ko, siguro, mapapull down na ako ng kaaway siguro pag, ano na. Sabihin, hindi pwedeng matinag yung ating faith at ang ating paglilingkod sa Panginoon kung paupo-ubo lang. Kung kayo palagnat-lagnat na kaunti, hindi tayo mapatumba no hanggang hindi tayo natutumba. Ano? Even to the end of our life, kailangan po tayo'y patuloy. Minsan kinakalabit tayo ng kaaway eh. May lagnat ka. Huwag ka magsimba. Oh, malamig. Oh, di ba? Inuubo ka pa, oh. O, babalik ka, mamaya malamig. Gano'n, di ba? Pero, hindi pwede eh. Doon matitest yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kung tayo nasa problema, kung tayo maglilingkod pa ba sa Panginoon at magsisimba pa. Kung minsan natitiso tayo sa kapwa, magsisimba ka pa, ay nakikita ang mukha niya, ayaw ko na munang magsimba, no? Di ba? Minsan yun i-testing sa atin eh, kung ano ba talaga yung panampalataya. We're not serving man. Di ba? Anyway, we are not pleasing man, we are pleasing God. Amen! Hallelujah! Hindi dahil nagsimba ka, dahil piniplis mo si pastora, piniplis mo sa kapit. Ginagawa natin yun para ang Panginoon ang maluwalhati. Dahil ang Panginoon sa lahat, nakakita ang lahat ng bagay. At ang blessing na yon ay hindi para sa isang person, kundi ang blessing na yon para sa iyo mismo yon. Amen! Hallelujah! Ang reward na yon ay para sa atin mismo. Hallelujah! Kaya, we have to keep on sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, huwag mawala ho yung focus natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, diretso ka. Pag sinabi ng Panginoon, magiging pastor ka, magiging pastor ka. Amen! Hallelujah! Amen! Sister Lynn! Amen! But on your way, may mga testings yan. Pastor ka nga ba? Ay, gaganon na, no? Pastor ka nga ba? Tinawag ka ba talaga ng kaaway? Parang si Satan ba? Doon kay Eve? Di ba? Yung tinemp, sinabi ba talaga ng Diyos? Mamamatay ka ba talaga? O yung ganun ba? Baka hindi ka naman mamamatay. O tinan mo, sarap-sarap yan o. Ganun. So, yun yung mga point na mga testing sa atin kung paano ho natin panghawakan yun at mananatili pa ba at mag-focus pa ba tayo sa salita ng Panginoon na pinanghahawakan natin at pinapagawa ng Diyos sa atin. Kung didiretso pa ba tayong pupunta ng Jerusalem dahil sinapok ng demonyo ang ating katawan? Hindi. Diretso pa rin ako! Hallelujah! Diretso pa rin tayo para tayo mag-watchman at pumunta ng Jerusalem. Palapakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah! Walang pwedeng makakasira sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Help us God. Hallelujah! Help us God. Hallelujah! Na magawa natin ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Alam nyo, ang consistent faith will triumph. Pag diretso-diretso yung ating panampalataya sa Panginoon, victory ka, kapatid. Tagumpay ka, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Tagumpay ka over every adversity. Hardship natin, tayo'y tagumpay. Hallelujah. At sa huli tayo'y mag-aani at mag-aani na lang. Hallelujah. Sa kabila ng kahirapan sa ating amo, tayo pa rin ay narito. Sister, hindi mo binigay yung iyong time na Friday kay Lord. Yun ho yung sikreto kong ginawa ko noon. Hindi ko pwedeng ipagpapalit ang paglilingkod ko kay Lord sa trabaho. Kahit noon 7 months akong walang visa, the time, bago ako nun sa employer ko, 7 months na ako wala akong visa nung time na yon. May biglang dumating na trabaho, pero ang sabi sa akin ay, once a month ka lang lalabas. Hindi pa ako pastor nun, hindi ko pwedeng ipagpapalit kahit wala akong trabaho. Hindi ko pwedeng ipagpapalit ang aking paglilingkod sa Panginoon. Dahil lang sa trabaho. Pera lang yan. Dahil ang ipapalit ng Panginoon, pag ma-overcome natin yung testing na yun, ay blessing. Blessing ang ipagpapalit. Hindi lang blessing yung sabi mo, inano mo yung 8,000, ang blessing yan consistent. Yung 8,000 yan, maani mo ilang buwan lang. Pero yung blessing, pag dininay mo yun, consistent yun. Praise God. Ngayon, 7 years na ako, 8 years na ako sa Israel.